Matapos ang napakatinding pagbabalik ni Hisoka na ang lakas ay gumulat kina Lynch at Sakuro, ay ngayon i-review na natin ang Chapter 393 o ang Episode 54 ng ating Dark Continent series. Dito ay masasaksihan na natin ang confrontation ni Nobunaga at ang assassin ng Hailey na si Luini. Pati na rin ang isang mahalagang pagkikita at marami pang iba ang ating matutunghayan ngayon sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay plea. Sa pagpapatuloy ng nakaraang chapter, makikita si Luini na nangsasalita kay Nobunaga na sabing, "Teka, hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nag-iisip lang ako kung pwede ba tayong magtulungan at durugin ang ibang mafia family. Uunahin natin ang Char, tapos ang Siyu, at manghuli ay ang Royal Family. At once na ma-exterminate na raw nila ang mga royals ng Kakin, iti-take over na raw nila itong ship at babalik sila sa kanilang known world para magwala raw doon. Kung magtutulungan daw sila, ay mawawasak na daw nila ang buong mundo." Matapos niyan, habang nagsasalita pa si Luini, sa isang iglap, mabilis namang gumalaw si Nobunaga at nagawang saksakin ang ulo ni Luini na tumagos pa, mga kaibigan. Isang atakeng hindi man lang nito namalayan, nasaksak na pala agad ng kanyang ulo. Sabi ni Nobunaga, "Wala akong naiintindihan sa mga pinagsasabi mo." Sabay bunot niya ng kanyang katana at sabing, "Tungkol sa nangyari sa warehouse, kung ginawa mo yon, pero hindi mo pala gustong makipag-away, isa ka talagang bobo. At kung gusto mo palang wasakin ang mundo, uunahin muna kitang wasakin." Maya-maya pa dumating na nga ang search party na sina Chudonke at kinatok ang pinto. Sabing, "Nagbalik na po kami." Binuksan naman sila ni Nobunaga at sa isipan naman ni Chudonke, si Nobunaga pa raw mismo ang nagbukas sa kanila. Matapos niyan, tinanong ni Chudonke, "Nasa na ba ang aming mga tauhan dito?" Sagot naman ni Nobunaga, "Pinatay ko silang lahat. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung bakit." Paglingon ni Chudonke, laking gulat nila nang makitang bangkay na wala ng ulo at kalahating katawan. Kaya napasigaw si Chudonke, "Ha? Ano ito?" Ipinaliwanag naman ni Nobunaga, "Nakita na namin ang taong pumatay sa mga guards ninyo na naka-assign sa warehouse noon. At ito ang ulo niya." Dito ipinakita ni Nobunaga ang ulo ni Luini na pinugutan niya. Sabay sabi niya, "Nagpasya na kami. Dudurugin namin mismo ang Hailey." Hindi nakasagot si Chudonke, mga kaibigan. Nasabi pa rito ni Phaeton, "Salamat raw sa mabuting pagtanggap sa amin. Saka na lang namin asikasuhin ang nasa loob ng pintong ito." Sabi naman ni Finks, "For now, dapat nating sabihan sila ni Chudonke tungkol sa Hailey, kung nasan ang boss nila at ano ang pwede nating gawin ngayon." Sa isipan naman ngayon ni Chudonke, nagkataon lang daw talaga na nag-align ang kanilang mga interes. Alam naman daw niya ang bagay na iyon pero natutuwa siya sa sitwasyon ngayon. Kaya nagpasya siya at ipinangako na magpapautos sila sa Phantom Troop. Sabi pa nga sa isipan ni Chudonke, magmamakaawa na lang daw siya sa underboss na si Wang na mabigyan siya ng access sa general store para makausap ang sinabi ng matanda noon na dealer kung saan siya pwedeng bumili ng autograph board. Matapos niyan, sa isang silid makikita naman ang kalahating katawan ni Luini na pinutol ni Nobunaga. Nasabi naman ng Hailey member na si Damon, isang construction worker na level 20, "Sayang naman, nawala na si Luini na ang ability pa naman ay pinakamaganda at efficient na paraan para makuha natin ang biktima habang nasa hideout pa tayo." Nasabot naman ni Galato, isang pro gamer at level 20, mas nagiging istrikto pa naman daw ang nasa labas sa handling. Paano kaya kung may isa sa atin ang magmamanage? Kapag employer level 20 ka na, pwede na kasi alam na natin kung ano ang gusto nating ability. Nasabi naman ni Perigord na sinabihan daw sila ni Morena Prudo na may innate powers na raw talaga sila at mga abilities na mas match sa kanila. Nasagot naman ni Bile na ang susunod na magiging emitter ay siyang magte-take over daw sa role ni Luini. Sabi naman ni Damon, "Kailangan mo pang umabot sa level 21 bago mo makuha ang iyong ability. Paano na raw sila ngayon makakapag-level up kung wala na si Luini? Kasi makikita, mga kaibigan, na dito pala dinala ni Luini ang lahat ng taong kanyang kinuha para mapatay ng kanyang mga kasamahan at mag-level up sila rito sa loob ng kanilang hideout." Sabi naman ng isa na gusto raw niyang maging emitter pero hindi niya raw kayang gawin ang ginagawa ng ability ni Luini. Maya-maya, may nagtaas naman ng kamay na nagsabing, "Well, paano raw kung gagamitin na lang natin ang aking ability?" Natanong naman ng isa, "Ang tinutukoy mo ba dyan ay ang iyong pinto?" Sagot nito, "Oo." Sabi naman ni Bile, "Magandang idea yan." Kaya paliwanag pa nitong nagtaas ng kamay na si Voconte na maghihintay lang daw sila na maipapasok sa loob ng kanyang pinto uli. Maiimbitahan daw silang papasok. Si Voconte ay isang emitter na mercenary transporter na nasa level 26. Maya-maya may nagtanong naman sa labas, "Okay lang ba na buksan namin ang pinto?" Sagot naman ni Perigord, "Okay lang." Kaya binuksan na ni Tevelares ang pinto kasama si Corole, nakaharap noon ni Hinray. Sabi ni Corole,
May naging emitter na ba sa inyo? Kailangan talaga namin ng magsisilbing firearm. Sabi naman ni Perigord, kayo rin pala ay naghahanap din ng emitter. Napaka-popular naman ng isang emitter. Sabi ni Matvere, isang college student at level 18, gusto raw maging emitter at gagawa ako ng firearm. Natanong naman ni Quarole, kaya mo bang wasakin ang pusas na ginawang kalapate? Nasagot ni Matvere, ha? Ano bang tinutukoy mo dyan? Sabi ni Tevelares, ang kalapati raw ang siyang humuli kay Padayle noon at napatay siya ng ability ng isang CU underboss. Kaya sabi naman ni Matvere, well, di nila malalaman kung kaya kong wasakin ang pusas na ginawang kalapati hanggat di pa natin ito nasusubukan. Mataos niyan, pumasok sila sa isa pang silid at tinanong si Morena Prudo, sa tingin mo, ano ang mas malakas, mga kalapati laban sa NEN firearms? Sagot ni Morena, hindi ko alam. Ang experience, technique at total aura ay may epekto talaga sa offense at defense pagdating sa pakikipaglaban. Pero ang pagkakaroon ng creativity ang mas nagpapaiba sa labanan. Kung ang isang tira ay hindi sapat sa target, kailangan mo lang gumawa ng sitwasyon na makakapag-relax ka. Isang beses lang daw na kailangang maging emitter sila as long as makapag-counterflow sa kalaban. Kung ganon, parang nasa isang game daw sila. Mga salitang nagpasabi kay Quarole, ganun pala, kaya pala isang game master itong si Morena. Kaya sabi naman ni Gelato, okay, kung magiging conjurer ako, kukunin ko ang huling idea ni Morena, which is ang ability na magre-relax. Nagising naman si Lynch na ginigising si Sakuro. Nandito sila ngayon sa basurahan. Tinanong ni Lynch, napuruhan ka rin pala. Sagot ni Sakuro, well, buhay pa naman ako. Nasaan ba o saan nagpunta si Hisoka ngayon? Sabi ni Lynch, nung nagising ako, wala na si Hisoka. Sa tingin ko, siya talaga yung taong yon. Tinanong naman ni Lynch habang papalis na sila, nagkaroon ba kayo ng conversation ni Hisoka nung nawalan ako ng malay? Sagot ni Sakuro, umalis daw siya para manood ng movie. Niyaya pa nga ako, pero shortly after, bigla na lang niya akong binatukan at nawalan ako ng malay. Kaya sabi pa rito ni Lynch na dapat ay ipaalam na raw nila kaagad kay Hinray ang tungkol dito. Ayon pa kay Sakuro, pinakadelikado raw talaga si Hisoka sa lahat ng taong na-meet nila. Matapos niyan sa isang plaza, makikita sina Hinray at Sakuro. Sabi ni Sakuro, papunta raw sa Cineplex si Hisoka. Nasagot naman ni Hinray na kung ganun ay bumalik na lang daw siya sa lugar kung saan siya nakadeploy. Kasi ayaw nilang isipin ni Hisoka na parang naghihiganti sila sa ginawa nito sa kanila. Pero sabi rin ni Hinray na kung maghihiwalay sila sa paghahanap kay Hisoka, posible raw na makatakas ito. Kaya kailangan daw nilang i-check ang bawat room ng by group. Sabi naman ni Sakuro, sasama na lang daw siya kay Lynch para hanapin ang Phantom Troop. Tugon naman ni Hinray, sure, pero sigurado ka ba dyan? Paliwanag ni Sakuro, sa tingin niya ay ipapaliwanag lang daw niya sa Phantom Troop kung bakit kailangan ng balanse at susubukan daw niyang hingin ng tulong nila na ubusin ang hili kapalit ng pagbunyag niya sa lokasyon ni Hisoka. Nasagot naman ni Hinray, sige. Matapos sinan sa Tier 8, makikita si Hisoka na nanonood ng pelikula. Maya-maya pa ay tinabihan na siya ni Hinray at tinanong, Hisoka, tama ba ako? Dederechuhin na lang kita, mahihingin akong pabul sa'yo. Nasagot naman ni Hisoka, ano yun? Makikita ang mga tauhan ni Hinray na nasa paligid, kaya sinabihan na ni Hinray si Hisoka na pagkatapos daw ng gulo sa pagitan ng Hili at Char, pwede na raw itong maglibang sa Tier 1 at may nire-reserve pa nga raw siyang VVIP area para dito. Sabay binigyan niya si Hisoka ng isang card para magkaroon ng access sa silid na yon. Tinanong naman ni Hisoka, bakit kaya? Paliwanag ni Hinray, ang Chari at Phantom Troop ay nagkaisa para labanan ng Hili. Kami naman ng Chari ay nag-team up din para i-target ang Hili. Kung gusto mong labanan ng Phantom Troop, ikukonsidera ka talaga naming kaaway. Nasagot naman ni Hisoka, wala akong pake, ayos lang naman sa akin ang kaguluhan. Tugon ni Hinray, oo, at hindi ako nasusurpresa dyan. Pero sa totoo lang, ayaw talaga naming labanan kay Hisoka kasi wala namang kaming panama sa Phantom Troop o kahit sayo. Paliwanag pa ni Hinray, kinukonsidera raw nila ang balanse bilang napaka-importanting bagay, pero sinusubukan daw ng Hili na sirain ito. Kahit magtima pa raw sila ng Chari, hindi pa rin sila sigurado kung matatalo nila ang Hili. Pero kaya raw ng Phantom Troop na burhin ang buong Hili. Kaya hiling ni Hinray kay Hisoka ay maghintay muna ito hanggang sa madurog ng Phantom Troop ang Hili, saka na lang sila magkaharap. Wala raw silang intensyon na makialam dahil ayaw nilang sirain ang oportunidad na maglaban ng dalawang pinakamahusay na mandirigma, si Hisoka at ang Phantom Troop. Tinanong ni Hinray, kaya mo bang gawin ang hinihiling namin sa'yo? Tanong naman ni Hisoka, pwede ba akong magtanong? Sagot ni Hinray, ano yun? Tinanong ni Hisoka, sa tingin mo sino ang mananalo, ako o ang Phantom Troop? Nasagot naman ni Hinray, pasensya ka na pero fan kasi ako ng spiders.
Tinanong ni Hisoka din, sinong favorite mo sa kanila? Sagot ni Hinray, silang lahat. Napangiti si Hisoka, gusto ko talaga ang mga honest na tao. Matapos sabungin niyon, tinanong naman ni Hinray, pero ano? Sagot ni Hisoka, kung makikipag-away talaga sa akin ng Phantom Troop, wala akong magagawa kundi harapin sila. Sabi naman ni Hinray, kung ganon, ayos lang. Matapos niyan, makikita ang sundalo na binigyan ni Hinray ng impormasyon tungkol sa posibleng hideout ng Healy. Maya-maya pa ay dumating naman si Juan. Nagsabi pa ito sa sundalo na parang may nangyari raw dito. Nasagot naman ng sundalo na may insidente raw kasing nangyari dito kay Hinray at sa mga sibilyan, na kung magsampa pa ng kaso ang sibilyan na yon ay maibibigay daw talaga nila si Hinray sa mga pulis. Sabi naman ni Juan, mapapahamak lang kayo kung gagawin nyo yan kasi marami rin naman kayong ginagawang iligal, gaya na lang ng briberies at iba pa. Nasagot naman ng sundalo, inaakusahan mo yata ako dito kung wala kayong matinong sasabihin. Umalis na lang kayo dito. Nasagot naman ni Juan na wala nin daw siyang panahon sa mga walang silbing pag-uusap. Dito pa sinabi ni Juan na ang korporal na kagaya mo na nakatayo lang dito parang nagbabantay mag-isa ay kakaiba talaga. Malayo sa ranggo mo ang ginagawa mo ngayon. Ano ba talagang plano niyo ni Hinray? Isang salitang nagpaamin naman sa sundalo. Wikang ibenta niya raw kasi kay Hinray ang lokasyon ng secret hideout ng Healy. Siguro ay gagawa na lang daw siya ng auction dito. Kaya sabi naman ni Juan, siguraduhin mong hindi bogus ang info na yan Nasagot naman ng sundalo na magtatapos lang daw ang bill nila ni Hinray once na babalik na rito si Hinray. Dalawang pera, kaya dapat ay bilisan mo kung gusto mong maglagay ng bid, sabi naman ni Juan. Hindi ako makikipag-compete dito sa CU. Magbabayad ako ng parehong halaga na ibabayad ng CU sa kanya at magsasama lang kami ni Hinray once na makabalik na raw ito. Magkano raw ang presyo ng impormasyon na ibinigay niya sa CU? Sagot naman ng sundalo, ang total daw ay 50 milyon, pero may deposito daw ito na nagkakahalaga ng 30 milyon. Sabi naman ni Juan sa kanyang tauhan, nabilisan mo at dalhin mo rito ang paper bag. Nasabi naman ng sundalo na hindi raw a-agree si Hinray sa gustong gawin dito ni Juan. Paliwanag naman ni Juan, ayos lang, parehas lang naman kami ng layunin dito. Dudurugin namin ang Healy at imememorya ko yung isang magpapanggap din na eyewitness. Nasabi naman ng korporal na magandang plano raw yan, pero mas prefer niya talagang maubos talaga ang lahat ng Healy kasi natatakot siya na baka maghiganti ito sa kanya. Nasagot naman ni Juan na biglang ngumiti at sabing, magtiwala ka, papatayin namin silang lahat. Isang pahayag na parang cold daw ayon dito sa korporal na biglang natakot. Kaya sabi niya rito kay Juan, huwag po, pakiusap. Narinig ko kasi sa iba na ang mga ningingitian mo ay namamatay talaga, kaya huwag niyo po sanang pamasamayin ang mga sinabi ko. Nasabi naman ni Juan na alam daw yon at ang ganda naman daw ng rumor na yan, na mamamatay naman daw talaga ang lahat ng tao eventually. Maya-maya pa ay may paparating na mga tao at sabi rito ni Manizan, nandirito na sila at ang dumating, sina Connelly na dinaladala ang isang paper bag na may pera. Sabi rito ni Connelly, ang underboss ng chart, ikwento na ba sa'yo ng corporal ang lahat? Sabi naman ni Juan, oo. Sagot naman ni Connelly, kung ganon, nakatipid pa raw sila ng oras. Pagdating ng pera ni Juan at ni Hinray, magsasama na raw sila. Pagkatapos nito, minutes later, maririnig ang corporal na nagsasalita. Sabing, nagbablush siya. Maaaksay akong masasabing may hidden room na raw ito sa likod. Sabi naman ni Juan na nakalock daw dito ang dulo ng ship kaya posible raw talaga na kahit anumang nakatago dito sa loob. Sabi ng corporal kay Hinray, sige, katukin mo ang pinto. Hindi naman siguro kayo nga atakehin kasi sundalo kayo. Pero just in case, dapat natanggalin mo ang safety ng baril mo. Kinatok ang corporal ang pinto at sumagot naman ang nasa loob. Nagpakilala ang corporal na taga-army daw sila at nakatanggap daw sila ng tip na i-search ang silid na ito. Agarang binuksan ng matanda ang pinto. Sinabing, ayos lang daw pero wala naman akong ginawang mali. Biglang sinigawan ng corporal ang matanda. Buksan mo ang pinto at umatras ka. May kasama ka ba rito? Sagot ng matanda na takot, huwag po, huwag niyo po akong barilin. Sabi ng korporal, itaas mo lang ang kamay mo at umupo ka sa kama. Sumunod naman ang matanda, opo, kaya pumasok ang korporal at agad naman nag-take over dito si Juan at ang kanya mga tauhan. Magkasabay nilang tinignan ng matanda, ngulit bigla na lamang nawala ang korporal. Nagsalita ang matanda, marami pala kayo pero parang hindi naman kayong miyembro ng militar. Wala naman akong ginawang mali. Pumasok si Hinray at tinanong ang matanda, nasaan na ba ang korporal na pumasok rito kanina? Si Corporal Man. Sagot ng matanda, nasa bathroom. Anyway, pasok lang po kayo rito. Matapos niyang sabihin iyon, bigla na lang may lumipad na kutsilyo sa tabi niya.
Sabi ni Hinray, at least hindi nawala ang kutsilyo ko. Pero ang corporal kanina nawala talaga. Kaya sinabihan niya ang matanda, ikaw ang pumunta rito sa susunod. Hindi mo na mamimiss ang kutsilyo na yon kasi tatama na talaga ito sa'yo. Sagot na matanda, okay po. Anyway, wala naman po akong ginawang mali. Ngunit na natiling palaisipan kung nasaan na ang korporal at kung sino talaga ang misteryosong matandang ito. Mas titindi pa ang mga susunod na mangyayari dahil malapit na nating malaman ang dahilan ng pagkawala ng korporal at ang katotohanan tungkol kay Cherednich at sa iba pang mga karakter sa kwento. Kaya dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito sa pagitan ng misteryosong matanda at sa biglaang pagkawala ng korporal. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang ganitong mga kwento. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.